Nako po, ito na ang balita mga kababayan. Magugulat kayo. Marcoleta at Manang Aimee, merong matinding pasabog ngayon dito sa Net25. Lahat ng issue na binabato kay Marcoleta, issue sa ombudsman at issue ng sose niya. Nako po, nagliyab na si Marcoleta. Manang Aimee, may dudurugin. Merong matinding balita na igagugulat ni BBM dito. Sabay-sabay po nating panoorin. Madudurog ang Dilawan, Pinklawan at mga bangagan dito. Mga kababayan, ito na po ang ating senador na Marcoleta na dala-dala ang katwiran at tunay na pagkilala ng batas. Madudurog ang mga kalaban dito. Ito na po. Ayun, nandito na po, Sen. Sa inyo na po ang pagkakataon para ipakilala ang ating tama panahon. ba ako? Hindi. Tama kayo. Sinasabi ko naman sa inyo, pag ako nagsalita, walang labis, walang kulang. Opo. Siya po ang pinakasikat sa Senado ngayon. Yun na. Aking kumare, aking classmate, kasi classmate ko rin naman sa House of Representatives eh. Nagkasabay po ba kayo sa Nagtagal Kamara? kami, seatmate ko dahil alam mo naman, Marcoleta, Marcos. Oo nga po pala. No? So, gano'n eh. Kaya medyo close kami dalawa. Hanggang sa ako'y makarating sa Senado, ay ganun pa rin. Marcoleta, Marcos. Wala, inseparable talaga eh. Opo. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Mga kababayan, Senador Aimee Marcos. Nako. Pakilala ka, ma'am. Maraming salamat at magandang hapon. Talagang walang iwanan kay Senator Marcoleta. Parati kami magkasunod. Ano ba yan? Kami yung kadenang totoo. Swak na swak kami sa kadena. At magkasama kaming oposisyon. Ngayon, ayan na naman, magkasama na naman tayong minority. Mga kontrabida. Ganun ba yun? Pero tinatanong ni Jen kanina kung ako, ayoko na sumama sa BICAM. Ikaw na lang siguro. Ang sabi kasi, puro vice chairman lang daw. Walang gustong sumama. Ngayon, sabi ko, at least may kinatawan kahit isa yung minority. Vice chair ka naman. Ayun, Kaya vice chair okay ako, wala nang choice. Si Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos, si Jinggoy. Hinahanap ba? Ewan, di ko alam. Sabi, alam daw kung saan eh. Nasa Pampanga daw eh. Nakita na rin kung saan-saan eh. Opo. kung saan- Ako, napapirma ko doon sa Minority Report eh. Ganun ba? Kaya nga eh. Sabi ko sa Anim kaming nakapirma. Nakapirma? Nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anim po? Sa pumirma? Opo. Oo. Bigay mo nga sa akin yung aking... Kitam? Kitam? yung aking... ano yan? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Mamaya, para ipakita ko yung, sige nga yung po, pirma sige. niya. Oo, lahat kami pumirma. Hindi nagtatago yun. Oo, andyan lang yan. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun ka. Sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Nasa telepono daw. Nasa telepono, gano'n na Hindi, naman. pero- Pareho ng Presidente Duterte. Parang issue pinakita dyan, lang ganyan. Kinakailangan na si Sen Aimee tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang opo. mamamayang Pilipino? Wag na yung senador, kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa. Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Nasa korte natin na kilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Tama-tama. Nung nakaraan, di ba, Nelson, natalakay natin na naglabas na ng Ruling, ang Supreme ruling Court. ng Supreme Court o kung sa bagay nito, di po ba, Superate?
Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko eh. Oho. Kasi premature eh. Wala Premature pa daw. namang, wala pa nahuli. Wala pa question yung nahuli. yung Oo. Wala pang maipakita yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Actual Wala controversy. pang Doon kaso natin eh. matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, Opo. teka muna. Aha. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung Ng ibang bansa, ng ibang bansa kaysa sa atin? Oho. Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas, sasabihin niya. Opo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bigla mong isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sen. Aimee, Uulitin ba yan? uulitin mo na naman yun. Oho. Samantalang kung tutuntunin mo mismo, yung mismong provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, Opo. makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court eh. Kasi para masino mo kung talaga yung sinampina, yun ang taong yon. Ayun, At opo. kung halimbawa yung kanyang karapatan ay naproteksyonan. Opo. Kaya dadalhin mo muna sa korte. Hindi mo dadalhin sa Villamor Airbase eh. Kailangan nating matingnan, matest Opo. kung nasusunod pa rin ang mga batas. Parang hindi na eh. Kasi sabi, bendable na daw yung batas sa Pilipinas. Doon sa bagay. Papayag ba tayo doon? Ay, wag naman sana. Bendable. Oo. Depende kung sinong kaharap. Pwedeng tumambling, pwedeng matibay, pwedeng bumaliktad. Ano ba yun? Oho. Hindi po pwedeng hindi pwedeng baluktutin. Wala Hindi po. tama yun. Doon mo talagang- makikita ngayon kung papayag ang Korte Suprema. Sugot, purbahan mong baluktutin ngayon. Oh. Mukhang sa mga nakaraan na madaming kasong naisampa sa Supreme Court, mukhang matibay at matatag ang paninindigan ng Supreme Court na dapat susundin ang itinatadhana ng saligang batas. Lalong-lalo na yung sa mga paglilipat ng pondo. Hindi po ba, Sen? Oo. Nanindigan ng Supreme Court eh. At least nakita natin ngayon na sinabi niya, ay, balik mo yan. Hindi mo dapat kinuha yan. Aha. 60 billion yata 60 yun. billion. Tsaka PhilHealth. Oo, labag din O, sa pagkatapos charter ng PhilHealth. yung PDIC. PDIC, mas malaki Oo. yata yun. Mas malaki pa. At saka yung may iba pala mga ahensya ng gobyerno, Sen, na kinunan din, pwede daw pala nilang gamitin yung naging desisyon tungkol doon sa PhilHealth issue na para bawiin din po pala yung kanilang mga pondo. Yun din ang sinasabi ng mga GOCC at yung mga GFI Yun. na pare-pareho naman ang sitwasyon nila. May sarili Opo. silang charter, hiwalay sila, kumbaga korporasyon sila. Opo. Hindi sila directly under the mandate of the department. So hindi sila pwedeng pakialaman ng basta at huhugutin lang kung may ayun. pera kung saan-saan. Hindi naman po pwede yun. Pero ang sumunod na tanong ngayon, bakit sa halip na sa uli, kukunin sa GAA? Kaya nga eh, nakakapagtaka Pwede eh. ho ba yun, Super Ate? Palagay ko, hindi po pwede yun, di ba? Isusoli yun, manggagaling sa National Treasury, Ayun, isusukli mo. Siyempre, hinugot mo eh. Kaya ngayon, nangangamba rin yung Maharlika Fund. Kasi yung pera nun, wala naman tayong bagong revenue. Ika nga, walang bagong windfall. Di ba? Dapat ganun eh. Hinugot din yan sa Land Bank at DBP. May narinig akong mga bankero ang sabi, paano yun, isusoli rin ba ng Maharlika? Eh, di Oo wala nga na pala, pera no? yung Maharlika, Oo nga, nalo no? ako Oo na. nga pala, oh. Lumalaki sunog eh. Laki nga ng problema nun. Kasi kung kukunin natin at papasok sa GAA, di parang ang dating nun, na double whammy mo yung tao, Yeah. di ho ba? 2 beses mo kinunan eh. Oo, kasi kung... Parang ang mangyayari, kakalimutan na yon. Oo nga. Kukunin Ano na lamang yung pangbayad doon sa GAA. Opo. Mali yun. Mali yun. Yun. Eh, naitanong ko Bulong-bulong nga nga yung tungkol eh. sa Maharlika na yan eh. Opo. Tinanong ko, sapagkat 2 taon na nakararaan, saan mo ininvest? Oo. Kumita na ba? Walang report eh. Oho. Ano po kasi, Ang sabi kumita daw.
Pero, nung kinocompute namin, kumita doon sa interest ng pera na kinuha doon sa land bank sa DBP. Yun lang yun. Pero interest wala lang. pang investment Hindi po. pa Kaya interest. nakakalito eh. Kung doon niya kinita Kinocompute ko lamang, eh. kung doon niya lamang kinita, lugi pa rin. Bakit ka mo? Magkano yung sweldo nung Ng CEO mga ng opisyal, mga yes pa, lalaki ng sweldo ng mga yon. yung CEO, 2 milyon isang buwan. Isipin nyo. Oh, 24 years, 24 years. 2 years na eh. Oh, 24 months na po. O, 24 million na yung sweldo pa lang niya. Sweldo pa lang yan. Paano pa yung ibang mga empleyado At kung doon? balikan natin, yung mandato ng Land Bank, hindi ba para sa farmers yun, sa agrikultura, sa pag-develop ng Development lupa? fund yun eh. Yun ang tinatanong yung ko isa eh. naman, development fund, saan ba nag-develop? Nag-develop ng malaking sweldo, aray ko po. Yun. Ay, nako. Kaya nabanggit niyo, Super-Ate, yung lumalaking sunog. Hindi ba itong 4 na priority bills ay pamatay sunog? O wala namang, parang sincero na naman doon? Ko alam, hindi ko maintindihan yung mga congressman nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Apo. Tanong ng tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa Anti-dynasty. anti-dynasty. Sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na magkakaroon tayo ng anti-dynasty provision. Kung maalala ninyo, sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwede yung asawa or apo, at kinakailangan pamangkin, di ba, third or fourth consanguinity or affinity doon sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Kaya nauuwi sa definition mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa, pagkatapos yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O dinalusutan One na at a naman. time lang. Ayun, so pareho silang hindi incumbent. Lusot na naman yun. Maraming ganyan sa maliliit na barangay, sa amin, sa mga liblib, sa tuktok ng bundok. Wala namang kamag-anak, walang hindi kamag-anak sa mga barangay na mga Yes. 500, 600 lang katao, lahat sila magpipinsan. So hindi naman mabuo yung barangay, yung sinasabing konseho ng SK. Hindi mabuo kasi lahat naman sila magkakamag-anak. Tama. So marami talagang problema yung Dynasty Bill. Kahit gustong-gusto natin maisatupad, ang realidad, ilan ba yung dynasty? 67% daw ng Kongreso, tama ba? 72 yata? Mas malala. Pagkatapos, Sa Senado yata, mas mataas. Marami, Sa Senado, 4 ang magkakapatid. Apo. So, yun. 4 po, di ba? 4 na 4. pare. Opo. Bilyar at Villar, Cayetano, Cayetano. Tulfo, at saka Estrada. Oh, there we go. Ayun. Ako hindi ako naniniwalang may Makakalusot papasayan. kaya sa Kongreso? Sa Hindi ako palagay mo? naniniwala kasi isa ako sa mga naunang mga members ng House of Representatives na nag-file ng anti-dynasty bill. Anti-dynasty. Kung hindi ako nagkakamali, 14 Congress naipile o 15 Congress. Alam mo, ang sa frustrations, Anyari? hindi na agenda sa Hindi committee. yata na kalendaryo, di ba? Isipin mo yung kailangan lang inagenda, makalendaryo man lang mapag-usapan man lang. Tama. Wala. Alam po ninyo, nung kinalendaryo ko, ang daming nagalit sa akin. Oo, yan. Walang yata nag-hearing. Ganun Dalawang po ba? beses ako nag-hearing. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Tapos hindi na nakikiusap sa akin. Galit. Paano ba ito? Ako tinanong ko lang yung COMSEC. Sabi ko, COMSEC medyo nagtagala. Yung anti-dynasty ko matagal na ito eh. 8 months na ako. Binibilang ko eh. Kausapin niyo po si chairman. Sabi niya. Bakit naman ka ako? Di ba ikaw dapat ang nag-ano niyan? Hindi ba kinakailangan bang ano eh? Di ba basta kausapin niyo si chairman. Pagkausap ko kay chairman, kausapin mo si speaker. Sabi ko, ibang Ibang klase, no? pala. I-agenda nyo lang, pati si speaker pa, guguluhin pa natin. Nakita ko ngayon. Sabi ko, talagang walang mangyayari. Wala sigurong... siguro, nung panahon na yun, siguro ako lang siguro ang nakakaisip na dapat
isa katuparan natin yung sinasabi na saligang batas. Opo. Kasi nandun eh. Andun. Sa saligang batas. Kaya naisip ko, para magkaroon ng bisayan at hindi na magtalo-talo. Kasi totoo yung sinasabi ni Sen. Aimee, wala siguro ngayon sa panahon natin ang magle-legislate ng isang batas na labag sa kanilang interes o lalaban sa kanilang interes. Para natin magawa yung anti-dynasty law na yan, kung sakasakali magkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-amyenda ang Constitution, yung bahagi ng provision na yun tungkol sa yung dynasty, aalisin mo lamang yung phrase na as may be defined by law. By law. Ibig sabihin, halimbawa nakalagay to prohibit political dynasty. Opo. Ang nakalagay kasi ngayon, as may be defined by law. Ayun. Pag Habang tinanggal walang mo yung batas, as may be defined by law, period na yon. Ang magiging epekto ng provision na yon, self-executory siya. Hindi ka na mangangailangan ng isang enabling law para sa ganon ay matupad mo Oho. yung constitutional order na yon. Tatanggalin mo lang. Oho. As may, kasi pag sinabi mo As may be provided as by... may be defined by law, gagawa ka talaga ng batas. Kaya mangangailangan ka talagang mag-file ng anti-dynasty bill. Ayun. Aba, ilan ang kalaban mo riyan? 70% dito ang kalaban mo. 62% doon sa baba. Patay Walang kang mangyayari bata ka dyan. pa talaga pero naman. Sen. Aimee, Talagang problematic eh. Dalawang hearing nga lang eh. Galit na sa akin eh. Hindi na ako kinikibo. ngayon po, mismong speaker eh. Opo, at saka ang Pangulo, mismo daw nagsusulong nito. At Seryoso daw mismong po eh. majority floor leader eh. Opo. Kakayanin ba? What do you think? Sinong nagsusulong? Speaker Faustino D. Speaker po, At Gigi majority At saka si Sandro. Sandro. Naniniwala ka naman? Seryoso? Serious ba? Ang problema halimbawa, kasi... ako po nagsusulong. Opo. Pagtalikod. Kunwari lang yun, Ang mahirap kasi ngayon eh, dahil kasalanan rin ng media eh, kasalanan ninyo eh. Opo. Showmanship na lang eh. Hindi, kami po naniniwala. Performative legislation, nalo ako na. At least napila. O bahala na. Kayo na. Sabi nga ni Mang Dante. At ganun din yung magdi-define ng party list po. Di ba? Ayun, Yung yun. ikalawa Sa talaga. party list Yung reform party act. list. Nag-hearing din ako dyan. Sa awa ng Diyos, ako lang nagtsatsaga. Sa dalawang hearing, yung unang hearing, may dumating pa, nagpadala yung mga party list ng ilang abogado nila. Meron silang mga kinatawan. Yung ikalawa, naku, talaga nagwelga na. Hindi na sumipat maski isa. Pambira talaga. Kaya, ewan ko ba, paano ba? Pero bilang Paano isa pa po sa boboyan? Sen Dante, doon sa part ng party list, ano bang mga dapat itama doon sa batas natin may kinalaman sa party list? Ang isa sa dapat itama dyan, Opo. kapag wala siyang malinaw na sektor na re-representahan, Ayun, oho. huwag mo papayagan. Oho. Ang problema po kasi dahil sa kaso ng Korte Suprema, kahit non-member ka doon sa Marginal Sector Association na yun, lusot, pasok Pwede ka. Kaya, ewan ko, yun ang nangyayari. Kanya-kanyang party list. Oh, pero hanapan mo pa rin ng sektor. O may sector sila, Katulad halimbawa, pero hindi sila member. hindi ko nababanggitin yung pangalan. Opo. Sige, banggitin na ninyo. Pero nasa Alam isang naman natin block. lahat. Ano? Opo. Sabi ko, anong sektor ka naman? Kasi kung hindi mo maituturo, kasi ako, urban poor. Opo. O itong isa ako, senior citizen. Yan, opo. Ito si mangingisda. Ayan. Ikaw ano ka? Lahat daw ano niya. Lahat. Edi ang laki ng advantage mo. Pagkabutuhan ako, ang boboto lang sa akin, halimbawa, Urban yung poor. kumikilala sa urban poor na Yes po. tagapagtanggol. Ito naman ang boboto lang sa kanya, senior citizen. citizen, Ito mangingisda, ito farmer. Opo. Ikaw anong ano mo? Lahat kanya. Pagka naman tinignan mo yung pangalan ng ano niya, talagang hindi mo malaman kung ibig sabihin ng pangalan ng ano. Oo. O halimbawa, sinabi mo, Akba. Hindi ko nababanggitin Ayan eh. na, talaga naman. Ano nga, Itago natin sa pangalan na. Akba. Kayo talaga. Ano ba talaga ang sektor mo? Hindi, kanya lahat eh. Ano ko eh. Sakop lang. Sakop. Kung pwede ba yung lahat sakop mo? Walang sinasabing ganon. Ang mismong saligang batas nagsabi, labor, kanya, urban poor. Sinasabi Marginal sectors dapat eh. marginalized nga eh. Dalawang operative boards ang kailangan, sabi niya. Underrepresented, Yan. marginalized. Marginalized. Kayo,
Marginalized ka ba? Underrepresented ka ba? Oho. Eh lahat nga. Underrepresented daw po yung kontratista. Kukunti lang siguro kayo sa bilang, pero iba yung ano nyo. Di ba? Marginalized daw Ang ibig ko sabihin, paano mo i-represent ang kabuuan ng sektor? Doon lang mali na eh. Napakalawak, Mamili ka ng isa. Pero matinik na sila ngayon. Bilihan na ng sektor. Ayan, identified sa sektor. Kaso, hindi naman membro. Talagang hindi member. Pero, aywan, nalakad kasi yata naman, pumayag yung Korte Yung Suprema Korte doon. Suprema naman kasi sabi niya, hindi naman kasi kinakailangang mahirap yan para siya ang kumatawan sa mahihirap. Yes po. Kasi dating mahirap yan, nag-graduate na lang sa kahirap. Yumaman naman na niya. Nag-graduate, yumaman Di ba? na ng Sa bagay, totoo naman eh, di ba? Meron naman Correct. nag-graduate talaga. Pero paano mo kanyang i-represent yan kung hindi ka naman talaga, yung advocacy mo, wala naman dyan. Oho. Malayong malayo Malayong eh. malayo. Halimbawa, kontraktor. Ayan, opo. O ang nirepresent niya, construction workers. Oho. Eh di namamayagpag naman daw po sa Kamara yung mga yan. Hindi okay pa rin, makapangyarihan daw po. Ang botante ata niya, kapwa niya mga mababatas. Di ba? O, wala ka namang nakitang panukalang batas na nagsulong siya para sa mga construction workers eh. Bagay. Halimbawa, meron Halimbawa siyang ngayon, meron sila siyang unemployed. panukalang batas. Oho. Lahat kanya ng construction workers bigyan lahat ng mga basic tools. Ayan, oh. Martilyo, lagare, Yung Accident sinto- insurance. Yan, ako di po. ba? Wala eh. Yung mga kailangan Opo. talaga. Pero lahat ng flood control projects nakuha nila. Nako po. Ay, malaki, makapangyarihan nga po. Sektor ba niya yun? Oho. So medyo... Kabaliktaran nga eh. apat lang yung bill na binanggit. Ngayon, mukhang yung dalawa ata, hirap na yung mailusot, ano? Parehong ano. Ay, nako. Dynasty, ano pa? Oho. Yung sa party list. Party list. Party pa? list. Opo. Yung kadena, Yeah, nabanggit yung na kadena. natin. Kasi Oo. medyo lulusot Pero yun. ako nagdududa ako, lumusot nga ang kaso, ma-implement ba? Kasi napakababa ng kanilang implementation disbursement rate, nasa 23% lang. Nung last year, itong taon na to, 2025. Ang DICT ang sinasabi mo. Hindi, yung DepEd po. DepEd. Yung DepEd po, Oho. yung construction of school buildings, di ba 22 classrooms lang? Opo, tama. Talagang inamin naman ng DPWH, so bale 23% lamang ang naisatupad doon sa 29 billion. Hindi Oho. nila magastos. Pero pera na naging bato pa. Yun na nga. Kaya nga, kung 29 billion, di nila alam gastusin, paano pa kung 80 billion? Kahit wala namang tututol na kailangan natin ng mas maraming school building, ma-improve yung edukasyon, lahat, talaga bang budget ang problema o may iba pang problema? O yan mga kababayan ng mga nagliliyab na balita. Ano masasabi nyo dito? Okay po. I-part 2 natin yung issue ni Marcoleta. Mukhang nasa dulo. Okay po. Salamat. Ako si The Wonders Philippines. I-like, i-share po. I-subscribe nyo po ang ating YouTube channel at i-comment nyo kung saang lugar po kayo. Salamat po mga kababayan. Mabuhay.